Isang magandang umaga pong muli sa atin pong lahat. Muli po, narito po ako, ang inyo pong aba pong lingkod. Gaya po ng dati, palagi ko pong sinasabi sa inyo, wala po akong ipinakikilala po na kahit na ano para po sa aking sarili. Isa pong aba na tagapagpahayag po kung ano po ang nilalaman ng atin pong banal pong libro. Bago ko po ipagpatuloy yung naiwan kong salaysay nung nakaraan pong linggo, ay yun nga po, pinahintulutan po ako ng ating banal na Espiritu Santo, na yun nga pong mangilan-ngilan po na kasaysayan po na nilakbay ng ating Diyos Ama, ng ating Haring Jesucristo, na hindi po niya pinahintulutang ipatala sa banal na libro, ay pinahihintulutan naman po niya ako na ipahayag ko po sa inyo upang maikonekta nga po yung kung ano naman po ang naging buhay ng katawan po ng banal na Espiritu Santo sa lupain po ito, ang atin pong mahal na Birheng Maria. Ayun nga po, ang dalawa pong pusong nagmamahalan po ng sobra-sobra po ay nagkalayo nga po sa loob po ng 19,000, humigit kumulang 19,600 years. At dahil nga po, nasa pinali na ang ating mahal na Birhen, ay nag-umpisang isang musmos na bata sa lupang hinirang bayang pinili. At yan po ay ang bansang Pilipinas po. Dahil nga po, nasa pinali na, ang banal na Espiritu Santo po ay palagi pong nakatunghay din po sa Diyos Ama po. Doon po sa sagradong lugar ng Hardin ng Eden. Ang mag-aama po ay doon po naiwan ng mahal na Birhen. So, ang ating pong Haring Jesucristo, ang ating Diyos Ama po, sa mga panahong nawalay sa kanyang reyna, ay punong-puno po ng pangungulila at kalungkutan. Bagamat yun ay Hardin ng Eden, nandun po yung pangungulila. Parang halos diwa na lang ang nandyan, yung kanyang espiritu. Ang Diyos Ama ay parang naglalakbay dahil nga po sa sobrang pangungulila. At yan po hindi po nalingid sa atin pong banal na Espiritu Santo. May mga panahon po na sinusubok po ng ating banal na Espiritu Santo ang Diyos Ama doon po sa Hardin ng Eden. Sa kung ano man pong paraan, ang ating pong Haring Jesucristo ay palagi pong pasado po sa mahal na Birhen. Napatunayan niyang talagang ang Haring Jesucristo ay ganun kabusilak po ang pagmamahal niya sa kanyang katawan. Dahil nga po ang atin naman pong Haring Jesucristo ay dahil nga po naisilang noong umpisa po ng mundo, burado po ang alaala sa kanya kung saan po nagsimula ang lahat. At yan naman po hindi na ipagtapat din sa kanya ng Birheng Maria dahil nga po nagkawalay po siya. Magkawalay po ang dalawa, nawalan po ng pagkakataon. So, ang atin pong Haring Jesucristo, ang alam po niya, siya ay isang pambihirang dakilang hari lamang po nung kapanahunan na yon. At ang kanyang reyna, na pinakamamahal nga po, nawalay po sa kanya. So, hindi niya alam na siya ang Diyos Ama, siya ang Jesucristo, na siya ang wala po dahil naipagkait sa kanya yon. Dahil nga po pinaglayo sila ng tampo ng reyna at hari ng kadiliman. Ng reyna ng kadiliman si Magdalena, ang reyna ng mangkukulam at mambabarang, at ng hari po ng kadiliman, ang demonyo, Satanas, ang Diablo po. So, nung nasa pinali na po ang katawan ng Espiritu Santo sa edad pong 7 taong gulang, dahil nga po nalugod ang ating Espiritu Santo sa Diyos Ama sa kadakilaan ng pag-ibig niya sa bahal na Birhen, sa kung anuman pong paraan, ay namasid po ng Diyos Ama po ang 7 taong gulang na batang Maria po, na sa sobrang ikinagalak po ng atin pong Espiritu Santo dahil sa anyong 7 taong gulang na bata po
po, bagamat wala pa doon, hindi pa hulmado ang mukha ng mahal na Birhen sa Batang Maria, ito po ay labis na kinulugdan ng Diyos Ama. Ang Batang Maria po ay nasa unang baitang ng utusan po ng kanilang guro na mamulot po ng 100 pirasong bato po. Dahil nga po ang mahal na Birheng Maria, ang Batang Maria, ay nag-uumpisang magbilang po. At ang bata po'y nakasalampak halos sa lupa. At nung mga oras po yun, mga bandang alauna, tirik na tirik ang araw, ang Batang Maria po ay nagpupunas ng kanyang pawis at ang sabi po niya, "Hay, ang init naman." At doon po siya napagmasdan po ng Diyos Ama. At ang Diyos Ama po, nung makita ang Batang Munting Maria po, ay hindi po niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Tuwang-tuwang-tuwa po siya sa Batang Munting Maria hanggang sinubaybayan po niya ito. Ang Batang Maria dumating sa ikalawang baitang, ikatlong baitang. At nung nasa ikatlong baitang na po ang Birheng Maria, ang Batang Birheng Maria, dahil nga po likas sa mga bata na kapag maliliit pa, napagod sa paglalaro, yung sa pagtulog nila, yung naiihi sila sa higaan. At isang umaga nga po, ang Batang Maria po sa pagmamadali po matapos pong maligo at mahuhuli na po siya sa pagpasok sa eskwelahan, ay nakalimutan po niya magsuot po ng damit na panloob. So, mabilis po siyang pumunta sa kanilang paaralan dahil nga araw ng Lunes, ang Birheng Maria po ang nakatoka po na yung maglilinis po sa loob po ng paaralan. At usong-uso po no, na pag naglalaro po sila, ang mga bata ay yung itinataas po ang mga palda at sasabihin nila, "O anong kulay ng panloob mo?" Ang atin pong mahal na Birheng Maria halos himatayin, hindi po makagalaw dahil nga po noon lang niya naalaala na nakalimutan niya magsuot po ng damit po panloob. At doon po ang ating pong Diyos Ama ay halos mabaliw po sa tuwa po at galak na galak at libang na libang po siya sa Batang Maria sa edad pong 9 na taon. At hindi nga po nagtagal dahil nga po sa pinakita po ng Diyos Ama sa ating banal na Espiritu Santo na ganyan kakadakila ang pag-ibig mo sa aking katawan na kahit sa edad niyang 9 na taong gulang, 7 taong gulang, ay halos makilala mo siya. Kaya nga po nung dumating po ang ating mahal na Birheng Maria sa ika-10 taong gulang, sa ika-4 baitang, ang banal na Espiritu Santo po ay pinahintulutan po na ang katawan po ng ating Diyos Ama, ng ating Haring Hesukristo, ay maisilang din po sa lupain po, kung saan din po kung saan po naroon ang kanya pong katawan. So, ang mga grade 4 po ang ating mahal na Birhen. Ang atin naman pong Haring Hesukristo ay isinilang din sa lupain pong ito dahil nga po napabilib po ng Diyos Ama ang Espiritu Santo sa tindi po ng pag-ibig po at pagmamahal po ng Diyos Ama sa kanya pong katawan. Dahil nga po napaka-imposible po na makilala po o paano niya maamoy na ang batang ito ay ang nawawala kung Reyna, ganoong isang musmus pong bata. Yan po yung isa po sa mga kasaysayan po, mga pangyayari po ng mga panahon po. Ang ating Haring Hesukristo, ang Diyos Ama po ay nasa iba pong lupain. So mga grade 4 po, ang ating pong mahal na Birhen, ang ating pong Haring Hesukristo, ang Diyos Ama, sa lupang hinirang, bansang Pilipinas, ang lupang pinili po, ang Haring Hesukristo po ay isinilang ng original po niyang ina, si Eva po. Ayun lang po muna sa ngayon dahil wala na naman po tayong oras. Hanggang sa muli po, ako po ang inyong abang lingkod. Bye! Paalam! Mabuhay po tayong lahat.